Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang post ni Sas Rogando Sasot 59 minutes ago. Sabi niya, tungkol ito sa sino ba ang competent judicial authority na mag-oversee doon sa pag-evaluate sa warrant of arrest kay PRRD na lumalabas ngayon na hindi nasunod ng PNP. Yung rules ng ICC mismo hindi nila sinunod. Kailangan ng competent judicial authority. Ito, post ni Sas Sasot. DOJ is now claiming that they are the competent judicial authority in the Philippines. Mali ata ang konstitusyon kung nasaan ang judicial power sa Pinas. Legal calisthenics. So, pinost niya dito yung statement ng DOJ. Si Attorney Mike Clavano ang spokesperson ng DOJ. So, sabi ng DOJ, ang naging rule namin ay competent judicial authority to attest na lahat ng proper processes ay ginawa. Okay? So, ito, tingin ko parang na-checkmate na sila ni Sas Sasot. Kasi si Sas Sasot ang naglabas, nag-discuss yung rules ng ICC, yung Article 59, point 1, 2, and 3 na kailangan ang arestadong tao dalhin sa competent judicial authority na hindi nagawa. So, ito, sinasabi ng DOJ, sila na daw ang competent judicial authority to ensure na nasunod lahat. Okay? So, grabe, hindi mo naman kailangan maging abogado. There are 3 branches of government, di ba? Executive, legislative, and judiciary. So, ang DOJ, under ng executive. So, very basic na ang competent judicial authority dapat itong nandito sa judiciary. Mga judges, either from the municipal trial court, regional trial court, court of appeals, Korte Suprema. Ayan ang very basic na competent judicial authority. How come na ang Department of Justice nagiging competent judicial authority? Okay, so tingnan natin na people who reacted. 16,000 people who reacted. 11,000 tinatawanan ng statement ng DOJ. 3,800 like nila yung pag-post ni Sas Sasot. Okay. Then magbasa tayo ng mga comments. Sana naman. Okay, comments. Norman Padel. Malilin lang ng gobyerno ngayon ang sarado ng isip at mga bata na madaling mapaniwala. Obet M. Tan. Bakit may DOJ pa gumagana na pala ang justice system sa Pilipinas? Then, ano pa? Ito. Neil Lerio. This is their attempt to tell the ordinary Pinoy that they followed the process. Deception ito at its purest form. We should presume that this government has evil intentions unless proven otherwise. J. Santos. Judiciary na rin pala ang DOJ ngayon. Hehehe. May nangangamoy technical. Yan na nga, technical. Ito, mayroong vlog ni Attorney Libayan, yung kabatas natin. Ito rin ang topic niya. Sabi niya sa title, itataya ko lisensya ko. Hindi
competent judicial authority ang DOJ. Parang awa nyo na. Isa sa mga magagaling na vlogger, attorney, si Attorney Libayan. Pakinggan natin siya. Judicial authority. Kasi nga, mga kamatas natin, of course, I want this discussion because correct me if I'm wrong, sa sobrang tagal mo na nag-aaral sa law school, alam natin kung ano yung mga judicial authorities. Okay? At syempre, sa tagal ko rin na isang trial lawyer, mga kabatas natin, alam ko rin kung ano yung judicial authorities. Ngayon, doon sa terminology kasi na yun na ginamit, mga kabatas natin, doon sa phrase na yun, competent judicial authority. Okay? Hihimay-himayin natin. Kasi dalawa yun eh. Unang-una, competent. You must be competent. Bukod sa fact na dapat ikaw ay isang judicial authority. Okay? Ibig sabihin, kapag hindi ka na judicial authority, hindi ka na pwedeng maging competent. Nanood naman siya. Winashing Anyway, yan na nga, very basic. Grabe, palusot. Sabi ko nga, checkmate na sila. Kaya, wag lang po tayong mag-alala. Ang ating Tatay Digong, isa siyang abogado, matagal na naging piskal, kayang-kaya niyang lusutan ito. Ang pagdasal lang natin yung kanyang kalusugan, na sana kakayanin niya yung stress, yung lungkot, bigla siyang napahiwalay sa pamilya, sino bang kasama niya doon, at least papunta na ata doon si BP Inday Sara from Dubai, papunta na doon. Si Attorney Medaldea, ang kasama niya na doon, plus yung nurse. So, kailangan nila ng prayer support. So, wag po tayong ma-stress din, lalo na kayong mga kapwa ko, mga senior citizen na awang-awa na kay PRRD. Dalhin nyo na lang po, iluhod na lang po natin sa Panginoon na malalampasan ni Tatay Digong at ang kanyang pamilya ang mga pagsubok nito. May darating pa na mas maliwanag na bukas para sa bayan natin, para sa pamilyang Duterte. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo sa tribong Talaanding na tinutulungan natin dahil ang ating sweldo ginagamit pag namimigay tayo ng pako at yero para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Talaanding. Panoorin niyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Naged ang balay ni Auntie kay Tanawa na